We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila na tanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Webes. Ang dami nila nasa taas. Okay. Pamunahan mo na, Boss Nana. Ayun nga, ay naku, mainit na mainit, Attorney Harold. Nakita ng buong Pilipinas. Kasi ginulat nyo nung nakaraang, I think, mga ano yan, Huwebes. Bigla kayong sumulpot doon sa Kongreso at meron kayong bit-bit na reklamo. Paki-explain kung yan ba ay ginawa nyo ng talagang bulagaan o matagal nyong pinlano yan, Attorney? Matagal naming plinano ito dahil hindi natin pwedeng tiisin na meron tayong Pangulo na siya ang pasimuno ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Pero nung Webes, kailangan kong padaliin kasi nung Lunes, merong napakabulok na impeachment complaint na final. Magko-convene na yung Congress from their break sa Monday. At kapag na-refer na ito sa Committee on Justice, barred na mag-file ng mga susunod na impeachment complaint within 1 year. Yun ang nakalagay sa Constitution, kaya dapat i-file kagad. Mahalaga po na ang ma-file na impeachment complaint ay yung substantive, yung pinaghandaan ng pinakamatatalinong mga politiko at abogado sa Pilipinas. Ang kasama ko dito yung #1 political lawyer, Mr. Ferdinand Topacio. Kasama ko yung mga may track record na dito, Attorney Mike Luna, Manny Luna. Siya yung successful impeacher ni Commissioner Comelec dati na si Mr. Bautista. Andito rin yung endorser sa ERAP impeachment na si Mike Defensor at yung instrumental sa pagtanggal kay ERAP noon, si Chavit. Halo-halo kaming lahat. Ito po ay impeachment ng taong bayan, hindi ito impeachment ng iisang kulay lamang. Kung maiisip ninyo, si Atty. Harold Respicio ay independent simula nung umpisa hanggang ngayon. Mahalaga na ipakita natin sa taong bayan na ito ang pinakamagandang impeachment team at impeachment complaint na inassemble. Kaya dapat tinanggap ito nung Thursday. Kaso nga lang, set daw yung SOCGEN. Nasa Taiwan daw. Hello, madam. Plano nyo ba na istymie yung mga maayos na impeachment complaint? Natatakot ba kayo? Attorney, meron lang akong itatanong sa inyo no, dun sa proseso. So, yung impeachment complaint nyo, alam natin, di ba, yung second sa Makabayan Blanc, yung una, yung basurang impeachment complaint, at yung pangatlo, yung sa inyo. Would you consider that as the third impeachment complaint o hindi pa until na ibigay pa sa sa ating Committee on Justice? Sabihin na natin third attempt na impeachment complaint. Yung second and third, hindi tinanggap. Bakit ang tinanggap lang nila ay yung walang kwenta? Kasi kung walang kwenta yung tinanggap nila, yun ang i-proceed nila sa Committee on Justice, malamang i-dismiss kagad yun kasi walang laman yun. So pwede pang mauna yung inyong reklamo kesa sa 1 and 2? Pwede ba yun? Pwede sabay-sabay. Kasi iti-take up lang nila, considered initiated lamang kapag referred na sa Committee on Justice. So before initiated ng House of Representatives, yung complaint for impeachment, bago nila i-refer sa Committee on Justice, kahit sino pwedeng mag-file. Pero once kinonsolidate na yan at refer nila sa committee, yun na yung dadalhin nating impeachment complaint at dapat ma-ventilate ito sa loob ng committee. So pwede bang yung style nila ngayon na pwedeng itago nila o parang i-delay nila yung sa inyo tapos yung una lang? O i-parking lang, yung unang yung second and third at yung una ang ipasa? Pwede bang gawin nila yon? Hoy mga congressman, huwag niyong gawin yan. Masyado na kayong halata. Ngayon pa nga lang, obvious na kayo. Hindi niyo pinapasok yung pangalawa at pangatlo. Pero confident kami, kapag naipasa namin yung aming impeachment complaint, marami tayong taga-suporta doon sa loob ng Congress. Ire-refer yan sa loob ng komite. At doon tayo magsasalpukan. Paano po yun, Attorney? Kasi sundan ko lang yung tanong ni Banat Bay, ano? Siyempre, may una, may pangalawa, may pangatlo. Paano ba ang endorsement niyan? Kasi hindi ba pupunta yan muna sa opisina ng speaker. Tapos yung speaker, ikakalendar yan. Tapos ibibigay sa Committee on Justice. So tatlo ba yan na papasok sa Committee on Justice? Or katulad ng sinasabi ni Banat Bay, pwede ba silang mamili? Alin lang yung palulusutin? Halimbawa, tanggapin yung tatlong impeachment na yan? Ang House of Representatives ay isang collegiate body at magmo-move sila by vote ng majority. So kapag nakakalendar yan, baka may mag-motion dyan, automatic may mag-motion dyan na i-refer papunta sa komite.
Kung i-refer sa komite, magbobotohan yan kung yes or no. Kung alin yung complaint na i-refer sa komite, yun ang dadalhin. Pero syempre, obvious na obvious naman kung hindi nila dalhin yung amin. Hindi yun. Nung mga nakaraan na mga impeachment na nangyayari, hindi dapat gawin yun. Dahil pagtatraidor yun ng tiwala ng taong bayan. Republican government tayo, rinerepresenta nila ang taong bayan. Kailangan nilang sundin ang damdamin ng taong bayan. At itong impeachment complaint na ito, ang totoong complaint ng taong bayan. Kaya dapat ito ang madala sa komite. Well, i-consolidate na lang natin lahat para sama-sama na lahat doon na pag-usapan. Attorney, nabanggit nyo kanina na matagal nyo nang pinaplano ito. Kailan nyo ba dapat planong i-file ito sa Congress? Kasi sabi nyo nga, naunahan kayo ng basurang impeachment. And then, hanggang Miyerkules lang ba o Huwebes ang opisina nila, tapos ang balik sa Lunes na or ngayon, kanina. Ang tanong, bakit naunahan tayo, attorney? Plano talaga natin this week. Kasi inaasahan naman natin na tatanggapin ito eh. Nung mga nakaraan, tinatanggap naman eh. Basta maka Duterte kasi yung mga nag-file ng impeachment, hindi nila tinatanggap. Akala kasi nila maka Duterte tayo. Hindi. Ito ay people's impeachment. Walang problema sana kung na-file ngayong week na ito. Kapag maayos yung impeachment, kailangan talagang paghandaan. Kapag gusto mo na bigatin yung iyong impeachment team, dapat kailangan mong i-assemble yung mga tao. Kailangan mong mag-research, magsulat ng napakaayos na complaint. I-assemble mo substantively ang mga dokumento, ebidensya, at proofs. Hindi dapat basta-basta. Inaasahan talaga namin na ipa-file namin this week. Kaso nga lang may nauna na bulok. Tapos hindi nila tinanggap yung amin, ayun na. Kahit nga nauna kami this week kahit nga nag-file kami ng Monday, tapos tinanggihan nila, tapos later on tatanggapin pa rin nila yung bulok. Ganun pa rin ang mangyayari. So regardless kung ano yung timing, basta mahalaga na dapat bago magsimula yung session ulit nila ng Monday tapos meron nang naipasa ng mga impeachment complaint, mahalaga na lahat ng impeachment complaint ay dapat maipasa na before that session. Inaasahan na rin namin na merong magpapasa ng impeachment complaint this week, kaya scheduled namin this week. Hindi lang namin inaasahan na tatanggihan yung dalawang substantive na impeachment complaint. Pero, attorney, bumalik tayo muna doon sa pagdating nyo dyan sa Congress. Nagulat ba sila na bigla kayong sumulpot? Kasi parang narinig natin ng initial na sinabi nila yung Secretary General naka-lunch break lang yata or lumabas lang. Pero eventually, sinabi nila na out of town. So hindi pwedeng i-receive. Hindi ni-receive ito nung kanyang assistant. Ano bang nangyari dyan, sir? Paki-explain nga sa mga kababayan natin. Huwag silang magulat dahil trabaho nila ito na tumanggap ng mga impeachment complaint. Kung titignan natin, nasa House Rules na ang pag-file ng impeachment complaint ay doon sa Secretary General. Nung nag-file yung unang impeachment complainant nung Monday, asahan nila na dapat sunod-sunod na yung mga maifa-file na impeachment complaint kasi alam nila na maraming oposisyon, merong Makabayan Black at maraming mga lumalaban dito sa administrasyon na ito. Dapat ready na sila this week. Pero obviously, napaghandaan din nila pero mahina yung paghahanda nila, maling-mali yung ginawa nila. Ang ginawa nilang palusot, bossing, wala daw sa Pilipinas yung Secretary General ng House of Representatives, nasa Taiwan daw. Mukhang pinag-isipan yung palusot na iyon. Meron ngang chismis na hindi totoo na nasa Taiwan siya. Kaya dapat tingnan natin sa Bureau of Immigration kung talagang nag-log out papuntang Taiwan itong Secretary General na ito. In any case, ang pinagpapasahan namin ng impeachment complaint ay yung Office of Secretary General. Sa lahat ng opisina, sa buong Pilipinas, kahit sa munisipyo namin, kapag wala yung mayor, vice mayor ang automatic na mayor na uupo. Siya yung deputy niya. Ganon din sa Office ng Secretary General. Kung wala yung Secretary General na tao, automatic merong officer in charge dyan. At dapat yung humarap sa amin, siya yung second in command, siya dapat yung tumanggap. And it is not as if na bawal niyang tanggapin dahil yung mga nakaraang impeachment complaint tulad nung ipinansa ng 2017 laban kay Commissioner Comelec Bautista, ang tumanggap noon ay deputy. So hindi nila pwedeng tanggihan at baliktarin ang kanilang trabaho dahil ministerial duty yan. Kapag ikaw ay public official, dalawa lang ang choice mo. Dalawa lang ang option mo. Kapag ministerial duty, dapat tanggapin mo yan. Pero kapag discretionary, meron kang discretion na tanggapin or hindi tanggapin. Pero yung pagtanggap ng impeachment complaint, ministerial duty, hindi mo pwedeng tignan yung substance ng complaint para iwasan ang pagtanggap ng complaint. In any case, walang nakasulat sa batas na kapag absent
yung namumuno doon sa isang opisina ay hindi na gumagana yung opisina. Ayun. So, if ever, halimbawa, attorney, tinanggap, in the future, no, tinanggap ng Secretary General itong complaint, ito ay tanong din ng iba sa ating mga kababayan, how confident are we na magpupush through itong impeachment na ito considering na napakarami po ng kongresista na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, how confident are we na ito ay pipirma din aayon din doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos? We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila na tanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Huwebes. Ang dami nila nasa taas. Tanong ninyo kung saan kami tumambay na opisina. Tanong ninyo kung sino yung mga congressman na nandun sa building noon para suportahan kami. At kapag naipasok ito, naka-session ito, naka-business ito, pagdating sa session nila ng Monday at nai-refer ito sa Committee on Justice, marami nang magbabaliktaran at i-reveal na nila yung sarili nila na suportado nila ang impeachment complaint na ito dahil ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment complaint na ito. Hindi natin maitatanggi na hindi na popular si BBM. Ayaw na ng taong bayan si BBM. Gusto na nilang matanggal si BBM mula sa pagka-presidente. Ngayon, obligasyon ng bawat congressman na sundin ang mandato ng kanilang mga constituents. Hindi nila may iwasan na kapag naramdaman na nila na ang totoong damdamin ng taong bayan ay ipasa at i-process tong impeachment complaint na ito, isa-isa na silang maglalabasan.